great Monday afternoon, everyone. A lot happening today, a very historic day for Filipinos, and we get into that in a few moments. So do stick around until 3 p.m. Ako po, si Denise Tan. Hello, Denise Tan. Ako naman po si Lord De Vera. Lahat ng mata nakatutok mamaya sa The Hague. Pero magets kaya ng taong bayan o para sa kanila ay medyo vague? Sa 4 na araw na puro talkies, will they feel joy, boredom, or rage? Isa lang sigurado, makasaysayan ang ating age. Yung age niya, hindi ko sasabihin sa inyo. Pero simulan na natin ang programang Guilty of Being Neither Left Nor Right. Ito na pong Afternoon Delight. Okay, we are marking this date, February 23, 2026, a very historic day for Filipinos. It's the first day of the confirmation of charges hearing for former President Rodrigo Duterte. The case, crimes against humanity over his drug war. But again, as the name suggests, it is a confirmation hearing, so the judges will not be deciding whether he's guilty or not. Hindi pa siya trial. Oo, hindi siya trial. Kumbaga, wala pang... ang pag-uusapan lang dito is there actually enough evidence to send this to trial? Yes. Oo. So wala pang rendering of judgment whether guilty or not guilty. So merong 60 days ang husgad para ma-determine kung do we go to trial. Yes. Pero may 3 pwedeng mangyari. Pwedeng i-approve ng mga husgado at sabihin na, okay to, tanggap yung evidence, tuloy natin, proceed to trial. Pangalawa, pwede nilang i-adjourn at mag-demand ng karagdagang ebidensya mula sa prosecution. Or pangatlo, dismiss outright, pauwiin yung dating presidente. At makasaysayan to, partner, kasi hindi lang unang Filipino president, kundi kauna-unang Asyano, no? Na mapaprosecute. Diyan, kasi kadalasan, ang joke nga nila, International African Court, kasi karamihan ay mga African na mga either mga tawag dito, mga Leaders. leaders, yes. Either heads of state or mga heads ng mga militia, no? Meron din naman at kadalasan puro African at sa kaso nung kauna-unahan, ano, galing Europa. Oo. Galing sa former Yugoslavia. At again, unique ang prosesong ito sa ICC talaga. It's a unique feature na bago mag-trial, ititimbangin muna kung may sapat bang ebidensya para sila ay magkaroon ng paglilitis. As we all know as well, later on, dun sa confirmation of charges, former President Rodrigo Duterte will not be attending. Naglabas na siya, no? Was it Thursday last week, ng notice na hindi daw siya pupunta for several reasons. Yung sinasabi niya, matanda na daw siya, wala naman daw siya maaalala, he does not accept the way he was taken to The Hague, para sa kanya, kidnapping pa din daw ito. Does not recognize then the authority. Yes. Tama dyan. So the ICC has, of course, allowed him to skip these hearings dahil yan ay permitted under ICC rules at kasama sa kanilang procedures. Karapatan niya. Karapatan niya yun, in short, oo. Pero again, his absence does not affect the proceedings. Ano? At meron naman siyang legal team doon. Well-represented naman siya. Oo. Si Nicholas Kaufman, of course. Yes. Yung British-Israeli na abogado. At darating din yung 6 na, well, mostly mga galing sa dating kabinete. Yes. Mga close friends at mga abogado rin. No? Nandyan siya Salvador Salpanelo, Salvador Medialdea, Martin Delgra III, Silvestre Bello III, Alfredo Lim Jr. at Cesar Dulay. At kanina nakapanayam ni Michelle Cosim, si Salpanelo, at sabi nila sila daw ay mag-observe kumbaga ng proceedings dahil kakaiba nga daw to what they're used to here in the Philippines. Oo. At
Hindi ko alam kung kasama sila dun sa baba o nasa gallery din na Nasa gallery yata nanonood. sila, if I'm not mistaken. Manonood daw sila. And then afterwards, pag nakita na nila kung paano yung procedure, and then that's the time na makikipag-usap sila dun sa iba pang members ng legal team ni former President Si Duterte. Atty. Panelo, in-interview kahapon sa isang istasyon, medyo disappointed siya kasi akala niya, ina-expect niya na makikita niya in the flesh ang dating presidente, no, which he has served for several years, of course. It turns out parang hindi pala. Kasi, of course, yung pamilya rin, Pangulo Duterte. Hindi pa pwede. Hanggang Feb 27 ay hindi pa pwedeng makita o madalo. Pero pwedeng phone calls. Ano? Again, ilang araw ito, Tita Denise, at mamaya magsisimula bandang alas 5. I think yung opening statements would start at 5 o'clock. But although abangan nyo din po pala mamaya, meron tayong special kasama si Miss Pauline Versosa. I think that will start at 5 up until 11 p.m. If I'm not mistaken. But Merong 7 hours. 5:30 rather. 5:30 p.m. 7 hours behind ang The Hague. And again, sige, let's see what has happened so far at The Hague. All right, we begin with this report from our very own Angela Lagunsad Castro, who has been in the Netherlands since this weekend. And she has spoken to people from both sides of the political fence, Duterte supporters and critics, and now awaiting this very historic hearing. And here is the story. Justice for the victims of the Duterte's crimes! Ito ang sigaw ng ilang pamilyang biktima ng war on drugs ng Administrasyong Duterte dito sa The Hague, Netherlands. Kasama nilang nananawagan ng hustisya ang mga miyembro ng Duterte Panagutin Network, mga human rights advocates, kabilang ang mga abogadong sina Attorney Cristina Conti at Attorney Nery Colmenares. Nagsagawa rin sila ng press conference sa bisperas ng confirmation of charges laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At pagdidiin nila, managot si Duterte para mabigyan ng katarungan ang mga biktima ng extrajudicial killings o EJKs noong nakaupo siya sa pwesto. This is the decision of all the best practices in all countries. Kaya kaabang-abang talaga. Para sa mga victims na kasama ko, pareho lang kami nakakapa. Tingnan natin kung anong nangyayari. Pero sana sa haba ng panahon ng paghahanda, talagang sabi namin na naiintindihan namin kung anong nangyayari. Bagaman naantala ng 5 buwan ang confirmation of charges, natutuwa pa rin ang mga pamilya ng mga biktima na sa wakas ay matutuloy na ito. Nagpapatunay raw ito na may saysay ang kanilang mahabang laban. Nananatili rin silang positibo sa kalalabasan ng kaso. May mensahe rin ng ilang pamilya para sa mga supporter ng dating Pangulo. Check ourselves again. Nilay po tayo. Mag-contemplate tayo. Bakit sumusuporta pa rin ang mga tao despite na sinasabi na may mga namatay dahil kay Duterte, bakit pa rin nila sinusuportahan si Duterte? Samantala, pinili ni Duterte na hindi sumipot o i-waive ang kanyang karapatang dumalo sa confirmation of charges. Para kay Lori Pasco, ina ng 2 biktima ng EJK, hindi nito pahihinain ang kanilang determinasyon. Dapat po ng maayos yung charges at maintindihan ng kanyang abogado at maiparating kay Duterte dahil sabi nga hindi siya attend. Alas 10 ng umaga, oras dito sa The Hague o alas 5 ng hapon sa Pilipinas, magsisimula ang confirmation of charges hearing sa Pre-Trial Chamber 1 dito sa International Criminal Court. Ang gagawing confirmation of charges ng ICC ay hindi pa talaga ang mismong paglilitis o trial. Sa yugtong ito, tutukuyin pa lamang ng mga hukom kung may sapat na ebidensya upang ituloy ang kaso sa aktual na paglilitis. 4 na araw ang inilaan para sa pagdinig na ito na gagawin sa Courtroom 1. 3 judges ang didinig sa pangunguna ni Presiding Judge Iulia Antonuanela Motok.
Crimes against humanity ang kaso laban sa dating Pangulo base sa 3 counts of murder para sa mga kaso ng pagpatay mula noong mayor siya ng Davao City dahil sa Davao Death Squad hanggang sa mga Oplan Tokhang noong panahon ng kanyang pagkapangulo. Una nang pinagbigyan si Digong na huwag dumalo sa mga pagdinig. Sa statement ng pamilya, hindi rin muna pinayagan ng in-person family visits kay Duterte habang nagsasagawa ng mga pagdinig, bagamat pwede ang telephone calls. Tinukoy na rin ang Filipino legal team ni Digong na dadalo sa mga pagdinig. Sina Salvador Medialdea, Martin Delgrad III, Silvestre Bello III, Alfredo Lim Jr., Cesar Dulay at Salvador Panelo. Right. Meantime, supporters of Rodrigo Duterte in his hometown and stronghold Davao City are again calling on the Marcos administration to bring him home. That says Duterte's ICC confirmation of charges hearing begins today. Pagbabalita live mula sa Davao, ang News 5 correspondent Bril Montalvo. Bril, okay, meron ba mga big screen na set up na dyan all over Davao City? Lord, alam mo, hiling ngayon ng mga supporters si dating Pangulong Rodrigo Duterte dito nga sa Davao City ay mabasura na ang kanyang kaso sa ICC at makabalik na siya dito sa lungsod. Hindi naniniwala ang mga Davaoenyo at mga taga-suporta nga ni FPRD na may nagawa siyang kasalanan na extrajudicial killing sa kanyang kampanya kontra illegal na droga sa kanyang administrasyon noon. Anila, mas nakakatulong pa umano ang kanyang programa sa war on drugs noon dahil naging payapa at bumaba ang krimen sa bansa. Ang ibang Davaoenyo naman naging emosyonal dahil sa sinapit ni Tatay Digong ngayon na nakakulong sa ICC detention facility sa The Hague, Netherlands. Lord, sa tanong mo naman kung may mga pa-big screen or may mga activity dito hinggil sa nalalapit na confirmation of charges ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ay sa ngayon ay walang aktibidad o anumang programa dito na nakalatag sa lungsod ng Davao hinggil sa magiging confirmation of charges nga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte mamaya sa The Hague, Netherlands. Lord? Okay. Bril, may nakausap ka na ba dyan, yung mga talagang mga supporters, ano yung sinasabi nila, ano yung reaksyon nila na mag-uumpisa na yung confirmation of charges ngayon, as well as ang pamilya ba, pamilya Duterte ba, ay nakausap mo na rin and meron bang ilan sa kanilang nasa the Netherlands na or may plano ng pumunta doon kahit hindi pa nila pwedeng makita ang dating presidente? Alam mo, Denise, sa una mong tanong, ay may nakausap tayo ng mga supporters nga mismo at mga nakatira dito sa Davao City ng mga supporters si dating Pangulong Rodrigo Duterte at maging pamilya Duterte. At ang sabi nga nila dito ay nalulungkot sila at yung iba nga ay emosyonal. So sinapit ngayon ng dating Pangulo sa kabila ng ginawa niya noon sa ating bansa ay nga sa kanyang mga taga-suporta ay ganito ang isinukli nila sa dating Pangulo na ikinulong nga doon sa The Hague, Netherlands. At kanina may mga mangiyak-ngiyak at emosyonal din na tinanong natin kung ano yung reaksyon nila hinggil sa pagkakakulong ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang kanyang confirmation of charges nga ngayong araw. At ang sabi nila na dapat nang ibasura itong kaso ni Pangulong Rodrigo Duterte na crimes against humanity doon nga sa ICC sa The Hague, Netherlands dahil walang mga ebidensya, walang sapat na mga witnesses at hindi lahat totoo umano ang mga paratang na ipinupukol sa dating Pangulo. Yun yung sabi ng kanyang mga taga-suporta. At alam mo rin na Denise, wala tayong impormasyon kung nasaan ang mga magkakapatid na Duterte, particular na sila Mayor Baste, Congressman Pulong Duterte at kanilang kapatid na si Kitty. Pero si VP Sara nga ay ayon nga sa ating source ay nandoon daw siya ngayon sa Maynila at nagsasagawa ng mga private meetings. Denise. Oo, pero may report, Bril, no, na hindi raw pwedeng tumanggap ng dalaw ang presidente doon sa The Hague hanggang Feb 27, ibig sabihin hanggat hindi natatapos
itong confirmation of charges. Yes, tama nga dyan, Lord, sa inilabas na Duterte kahapon, pinabisuhan umano sila ng ICC na hindi mo na pwede ang face-to-face or in-person na pagdalaw kay dating Pangulong Rodrigo Duterte doon nga sa ICC detention facility sa The Hague, Netherlands habang gumugulo nga itong 4 na araw na confirmation of charges sa laban sa Pangulo. Pero sabi ng pamilya Duterte na pwede naman daw through phone call yung pagkausap nila instead of face-to-face na pagbisita, Lord. Bril, I know you said na wala kang information kung nasan ngayon ang pamilya Duterte, pero nung huli mo silang nakausap, meron ba silang sinabing mensahe nila, may it be to their supporters, to their legal team, o kahit sa kanilang ama mismo nung huli din nilang nakausap ito? Alam mo, Denise, the last time na nagkaroon na tayo ng chance for an exclusive interview kay Vice President Sara Duterte dito nga sa Davao City at natanong natin siya kung ano yung mga expectation niya sa ito nga mangyayaring confirmation of charges ngayong araw. At ang sabi lang ni VP Sara na sana ay maging patas itong ICC judges sa pagdesisyon sa hinggil nga sa kaso ng dating Pangulo at wala namang inilabas na iba pang mga statement or ito nga pahayag ang pamilya Duterte maliban na lang dito sa pamangkin ni former President Rodrigo Duterte na si PPP Party List Representative Harold Duterte na ang sabi niya ay purong plain politics lang umano at plain and simple politics umano ang mangyayaring confirmation of charges mamaya sa dating Pangulo doon sa The Hague. Lord, Denise. Alright. Siguro baka may insight lang si Bril. Marami kayang hanggang ngayon na nalilito pa rin sa confirmation of charges versus sa trial. Yes, tama ka nga dyan, Lord. Nung nakausap natin yung ibang mga Davao dito kaninang umaga, pagkatapos nga ng flag racing dito sa City Hall of Davao. At ang sabi nila ay yung iba nga ay hindi nila alam kung anong mangyayari ngayong araw, kung ano ba nga ibig sabihin ng confirmation of charges. Basta ang tanging alam lang nila ay nakakulong ngayon sa The Hague. Ito nga si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang hiling nila ay mapalabas na ito at maibalik nga dito sa Davao City. And one of the consideration, itong edad niya na matanda na, dapat nandito na siya sa Davao City at inaalagaan ng kanyang pamilya, Lord. Alright. Maraming salamat sa ating News 5 Davao correspondent, Bril Montalvo. Thank you, Bril. And at this point, let's have a quick look at stories from our media partners. Vice President Sara Duterte tells SMNI that she has chosen her running mate for 2028 as early as last year. On February 18, the VP announced that she is shooting for the country's highest office 2 years from now. She, however, refused to name her hand-picked vice presidential candidate since nothing is final yet. In the same interview, Duterte said it's not in her nature to be vindictive, but promised to hold the corrupt into account if she is elected president. Meantime, on Business World, Bangko Sentral ng Pilipinas, Governor Eli Remolona admits we could miss payments digitalization targets by 2028. That's because progress on this end had been slow amid worries over emerging cyber risks. Remolona made the assessment on One News's Money Talks program. For more details of these stories, you can visit the social media pages of the Philippine Star and Business World. Do check out as well the social media platforms of One News PH for the very latest news. And in other news, the 4 impeachment complaints against Vice President Sara Duterte are expected to be referred to the Committee on Justice anytime this week. And for the details, we have mobile journalist Amy Atienza reporting from the House of Representatives. Okay, Amy, what's the latest from your end? Yes, good afternoon, Lord Denise. Ngayong araw nga inaasahan ng
House of Representatives na mailagay sa order of business yung 4 na impeachment complaints na inihain nga laban kay Vice President Sara Duterte. Kung maalala natin, no, nung Wednesday, ay nag-file pa nga ng 4th impeachment complaint si Attorney Nathaniel Cabrera na in-endorse naman ng dalawang representatives dito sa Kamara na si Representative Benny Abante at si Deputy Speaker Paulo Ortega. At nakapaloob pa rin naman dyan ay same content no doon sa confidential funds, pati doon sa threat sa Pangulo, sa asawa ng Pangulo, pati sa former Speaker ng Kamara. Andyan din no yung unexplained wealth ng Vice Presidente, pati yung bribery sa mga employees ng Department of Education. So yan yung mga main na nakapaloob nga doon sa 4 na impeachment complaint. Ang naisama lang din talaga at naidagdag no ay yung sa testimony nga ni Ramil Madriaga, kung saan sinasabi nga nitong ni Madriaga na funded daw ang 2022 electoral campaign ni VP Sara ng drug dealers pati ng POGOs. So inaasahan natin within today, dahil matatapos na by March 2, given na 10 session days nga lang ang meron ng Office of the Speaker, na mailagay na sa order of business, lalong-lalo na yung 2 impeachment complaints na naihain. Kung babalikan lang din natin, no, Denise, yung 2 impeachment complaints, inihain yan ng Makabayan Coalition, yun yung pinakauna, pati na rin ng civil society organizations na endorse ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya at ni ML Party List Representative Laila De Lima. So titingnan natin kung ano magiging desisyon ng Kamara, pero dito so far medyo kalmado yung sitwasyon, pero ganun din yung nangyari no nung last year na nagkaroon ng impeachment kay VP Sara. Medyo kalmado yung situation, pero nagkaroon ng over 106 votes ang Kamara, over 1/3 votes ang Kamara, at yun nga yung 4th impeachment complaint last year. So tingnan natin kung ano mangyayari today or tomorrow, dahil yun lang ang session days for this week. Okay, Amy, from what you know there sa House and the people you've talked to, ano nga ba yung pinakamalaking factor for this case, kung ito'y tutuloy ba, uusad, o kaya hihinto na? Well, ang pinag-uusapan kasi talaga dito, no, Denise, yung sa confidential funds talaga ni VP Sara, na ilang beses na rin no napagpulungan ng Kamara at natanong na rin naman si VP Sara noon no kung saan nga ba nagastos itong over 612.5 million pesos na confidential funds at funds din ng Department of Education. So may nakausap na rin tayo no ilang mga kongresista kung ano nga ba yung insight nila, kung sa tingin nila ay tutuloy itong impeachment laban kay VP Sara. Si Representative Benny Abante, sinabi niya na confident siya na talagang matutuloy itong impeachment kay VP Sara dito sa Kamara, habang si Representative Zia Alontoad yung naman nakausap natin no, sinabi niya na confident lang siya na magagawa ng Justice Committee ang kanilang trabaho kung sakali ngang mailagay na ito sa order of business, kasi dalawa din yung track nga or yung route na tinitingnan natin dito no, Denise. Una yung express route, kung saan if over 1/3 ng members of the House of Representatives na ang pumirma na ipagpatuloy ng impeachment, ay magpo-proceed na agad sila sa articles of impeachment. Hindi na kinakailangan dumaan sa House Justice Committee para nga mapag-usapan yung sufficiency in form and in substance. So yun yung pangalawa naman no, Denise, pag-uusapan nga ng Justice Committee dito sa Kamara, yung sufficiency in form and substance, kung sakaling regular na route yung tatahakin nitong impeachment ni VP Sara. Okay, may tanong ka ba? Amy, meron pa bang other updates coming there from the House? Ako, sige. Sige. Sundot lang ako. Ano na bang update doon sa yung anti-dynasty roadshow? Nakasama ka hanggang Cagayan de Oro, tama, Amy? Yes. Inikot natin no yung 3 pinuntahan na provinces nga, Lord, nitong House of Representatives no. Una yung sa Carmona, Cavite, kung saan ang namayagpag doon okay lang naman daw ang political dynasty. Ang sinasabi kasi ng mga nagsalita doon sa public consultation, sinasabi nila na doon na daw yun sa level of competency at qualification nga ng isang kandidato, at nakadepende na rin talaga sa mga botante no kung sino nga ba ang i-elect nilang official. Pagdating naman sa Cebu City, pumunta tayo sa University of the Philippines, Cebu, medyo hati doon yung 50-50, kung saan maraming nagsasabi na 2nd degree of consanguinity dapat or 4th degree of consanguinity, pero majority pabor talaga. Habang nung pumunta na tayo no sa Cagayan de Oro, yun naman yung napansin natin na halos lahat talaga na nagsalita doon, 4th degree of consanguinity yung gusto nila, dahil nga ito yung kinakailangan daw ng ating constitution, dahil ng ating institution, dahil wala pa rin daw batas kahit dekada na yung lumipas patungkol nga dito sa anti-political dynasty. Mong sinabi,
sa Cavite, pabor sila kamo? Marami, Lord, ang nagsabi na okay lang magkaroon ng political dynasty. Nakikita daw naman nila na okay daw sa kanilang area, no, yung pamamalakad ng political dynasties doon. So yun yung mga sinasabi. Though may ilan pa rin naman tayo narinig, mostly from students sa Cavite, na yun nga, dapat nang isulong itong anti-political dynasty bill. Pero doon sa ating observation, sa ating pakikinig, no, marami-rami sa Cavite ang nagsabi talaga na okay lang magkaroon ng political dynasty kasi ang kinakailangan nga makita ay yung level of competency at yung qualifications ng isang kandidato, lalong-lalo na sa mga tatakbo sa paparating na eleksyon. Okay, maraming salamat, mobile journalist Amy Atienza, reporting to us live from the House of Representatives. Saan kaya sa bahay kaya ng mga rebelde? Ang dami pang pwedeng banggitin, di ba? Oo. Mga remove. Teka Time lang. out muna! Kasi marami pa kaming kwento sa inyo. Magbabalik po ang Afternoon Delight. This is AP News Minute. President Donald Trump announced he will raise global tariffs to 15%, up from the 10% he announced Friday after the U.S. Supreme Court struck down his sweeping import taxes. Trump announced the move in a social media post, but the White House did not confirm when the president would sign an updated order. Ukrainian forces struck an industrial site deep inside Russia, which Ukraine says was a key state-owned missile factory. Officials in Russia's Udmurt Republic say 11 people were wounded. 8 Hezbollah members, including several local officials, were killed in a village in eastern Lebanon following an Israeli airstrike Friday. Lebanon's health ministry said the Israeli strikes killed 10 people and wounded 24, including 3 children. Spanish police announced the arrest of 3 men on suspicion of shipping dried opium poppy capsules by mail across Spain and abroad. Law enforcement charged the 3 with crimes against public health for drug trafficking. Bolero, no? This is still Afternoon Delight on One News. Ako po si Lord Rivera. At ako naman po si Denise Tan. Magandang hapon pong muli. The 40th anniversary celebration of the 1986 People Power Revolt has begun. First, a concert in Quezon City over the weekend and other activities, all culminating on the 25th of February. The details from Mobile Journal, Evan Tarinque. The People Powers QC event kicked off the celebration for the upcoming 40th anniversary of the historic 1986 People Power Revolution. The gathering, held at the Quezon City Memorial Circle, highlighted the theme, Awit at Aksyon kontra Korupsyon, bringing together music and advocacy on one stage. Several OPM icons took part in the event, performing songs closely associated with the spirit of EDSA. Ai Sigera opened the main program with the performance of Bayan Ko, drawing strong emotions from the crowd. Brothers Arkin Magalona and Elmo Magalona also took stage performing Kaleidoscope World, a song by the late king of rap, Francis Magalona. Meanwhile, Ebidancel serenaded attendees with his songs Makita Ka Muli and Burnout. For many in attendance, the event was more than just a concert. It also served as a platform to show that the youth remain engaged in national issues. Kasabay ng pag-aalaala natin sa EDSA, kasabay din ng pagkuha natin ng pananagutan para sa lumalalang korupsyon at dinasya sa ating bansa. The event aimed to show that peaceful action and civic participation remained alive for decades after EDSA. Troubled ang country natin, obviously, and divided. Maraming maling akala, maling paniniwala. Marami din na tama, pero we don't see them as much. On Sunday, a prayer power gathering was also held at the EDSA Shrine, led by Cardinal Pablo Virgilio David. Among those present were Senator Bam Aquino, Representatives Percy Sendenya, and Attorney Chel Jokno. 1987 Constitution, hindi man ito perpekto, ito'y bunga ng EDSA. People Power. And it has taken us 40 years to evaluate it. On February 25, the third leg of the Trillion Peso March is set to take place at the People Power Monument, coinciding with the anniversary of EDSA People One. Kapatid Mobile Journal Ivan Tarinque, we are One News. And down south, there will also be celebrations of the EDSA 1986 Revolution. For details, we have our man in Cebu, Dale Israel. Dale,
Okay. Si Dale na inaasahan natin na hindi na-commute ngayon. Ano-anong activities ang inaasahan ng Cebu para sa 40th anniversary ng EDSA? Yes, buying hapon, Lord, Lord, and, Pauline. Tama. Tama. Dale, Oo. ikaw naman, Okay. Dale. Dale, si Okay. Tita Denise Yeah, at si Mary Mon, kasama namin dito. Okay, on the 40th anniversary, Lord and Denise, of the People Power this Wednesday, flood victims during Typhoon Tino will be assisted so that we can actually file cases. This will be done through a mobile application to be launched by the Free Legal Assistance Cebu chapter, along with the Catholic Church, together with the protest rally that will also be held for the anniversary of EDSA Revolution. Through this, flood victims can file actually cases against corrupt officials and contractors involved in failed flood control projects. On the day of the EDSA anniversary, Lord, programs will also begin with the Holy Mass at the Basilica Minore del Santo Niño at 1:45 in the afternoon. At 3 o'clock in the afternoon, the bells of 164 parishes under the Archdiocese of Cebu will ring simultaneously as a symbolic commemoration of EDSA for 40 seconds. After the program, participants will march towards Plaza Independencia in Cebu City, where a reenactment of the symbolic salubungan between civilians and military in 1996 will be held. There will also be a flower offering at the martial law marker at the same location. Moreover, 1,000 rosaries and flowers will also be distributed for free for those who will attend. Lord, anyone may attend the activities, but for the EDSA anniversary celebration, but politicians are strictly prohibited from going up on stage, and especially they're not allowed to deliver speeches at the rally. Cebu City Mayor Nestor Archibald, as well as Vice Mayor Tomas Osmeña, has actually encouraged everyone to join the commemoration of EDSA, emphasizing the importance of history and the role of Cebu in the people power. It was this time that former President Cory Aquino hid at the Carmelites Convent and later on called for a civil disobedience and a rally at Fuente Osmeña in 1986, while people power was ongoing in that troubled country. It's the latest here in Cebu. Back to you, Lord, and anything. Alright. Maraming salamat. Totoo yung sinabi niya, mahalaga ang Cebu sa 1986. One News Cebu Desk. Dale Israel. Thanks, Dale. And we now give you a rundown of more stories on One News. 3 people have been reported missing after part of the Green Leap sanitary landfill collapsed in Rodriguez, Rizal on February 20. Local groups are warning that many more may be buried. For its part, the Rizal provincial government has called on the DENR to conduct an immediate investigation on the incident. It's the first day of lawyer Melvin Matibag as new director of the National Bureau of Investigation. The former Duterte appointee vowed to follow the agency's mandate and hold all offenders accountable regardless of political or personal connections. He also urged agents and staff to cooperate and ensure the success of the NBI. President Bongbong Marcos led the launch of Sa Bagong Pilipinas, sa Bawat Bayan Makikinabang program at Malacanang earlier today. The program aims to fast-track support for local government units such as providing food, health, education, and livelihood assistance directly to communities. Former Vice President and Naga City Mayor Lenny Robredo was among the officials present at the event. And oil companies will implement another round of increase in their prices. Starting tomorrow, February 24, diesel and kerosene are more expensive by 1 peso and 20 centavos and gasoline by 60 centavos per liter. The Energy Department attributed the hike to geopolitical tensions, supply expectations, and inventory shifts and market sentiment. Now on to another story. The Philippines marks its first year off the Financial Action Task Force Gray List. Bangko Sentral Governor Eli Remolona Jr. said there's a chance the country could figure in the list again, but they are working to prevent that. In an exclusive interview on Money Talks, Remolona, who also chairs the Anti-Money Laundering Council, said regulators are closely monitoring money flows and strengthening safeguards. The country was removed from the FATF Gray List in February 2025 after addressing deficiencies in its anti-money laundering and counter-terror financing framework. Oversight has since been tightened, including freeze orders linked to the flood control corruption scandal. I have to admit there's some risk
but we're doing all we can, and I think they tend to appreciate what we're doing. We're doing all we can with money laundering, for example. We're tracking money flows very carefully, and they see that. So I think we won't go back on the list, but of course there is a risk. Now, in the same interview, the BSP chief said the country may fall short of its target to make 70% of payments digital by 2028. He cited slower than expected adoption and rising cybersecurity risks. It's been slow. We're on track, but maybe it will take a couple more years than we thought to get where we want to go. Beyond 2028, Governor? Yeah, I think so. Well, digitalization continues. It's a good thing. At the same time, it brings with it some risks. We worry a lot about cyber risks. Our senators are expected to hold a caucus today. At kung ano pag-uusapan nila, pag-usapan po natin yan kasama ang taya sa coverage na yan. Maya-maya lamang, pero ngayon, hostage natin siya, ang ating mojo sa Senado. Live na live ngayon sa studio, Merymon Reyes. Tita Merymon, magandang hapon sa iyo. Good afternoon. Good afternoon. Okay. May tanong ka ba? Sabihin ko sana parang mali na tinawag mong tita si Merymon. Pero okay, Merymon. Lahat naman tayo magtitiyuhin at magtitita. Sige na nga. Okay. Pero Merymon, ito, unang-una, ano yung reaksyon ng mga senador sa confirmation of charges hearing ng dating presidente Rodrigo Duterte na mangyayari maya-maya lamang? So far kasi sa na-monitor natin, si Senator Bongo nag-post na siya ng message of support niya for former President Duterte at sinasabi pa niya maghinay daw, magtiwala raw sa due process at inaasahan niya pinagdarasal niya rather na sana maging maganda raw yung kalagayan ng dating Pangulo, yung kapasidad daw ng legal team ni FPRRD, yun yung inaasahan niya. And so far, yung ibang mga senador from the minority, wala pa namang nilalabas na pahayag. Pero sa mga lumipas na linggo, syempre, yung common sentiment nila was nalulungkot sila sa kasulukuyang lagay daw ni former President Duterte. Ang sabi ni Senator Robin nung may virtual press conference kami nung Friday, sa pagkakaalam niya pa rin, yung condition daw, physically, hindi pa rin daw siya sobrang parang capable to do trial at concerned na raw sila sa pagiging in solitude. Kumbaga mag-isa lang daw kasi itong si FPRRD doon sa The Hague, Netherlands. Bakit kaya hindi sila sumunod doon para personally i-check yung condition? Actually, si Sen. Robin ang sabi niya, kung pwede lang daw siya, pupunta siya para mapakita yung suporta kay Digong, para mapakita yung suporta daw sa mga nagmamahal daw doon sa dating Pangulo. Pero in session daw kasi ang Senado. So, kailangan niya raw munang gampanan yung papel niya raw, yung tungkulin niya raw. Yung hindi nagpapakita sa Ayun session, na nga. pwede rin dumalaw yun doon. Oo. Oo, tsaka yung dating personal aide, personal assistant to the president, sabi, wala akong kinalaman dyan, assistant lang ako. Biglang nagbago yung tono. Hindi yung defense sila na tama yung ginawa namin at biglang hugasan ng kape. Pero we go beyond the Senate na, may caucus mamaya, ano kaya mga pag-uusapan? Actually, mukhang marami-rami. Kasi yung huli din natin nakita dun sa naging post din ni Senator Ping, parang around 1:30, yung ina-expect. Either 11:30 a.m. or 1:30 p.m. Yun yung medyo di pa malinaw. Pero ngayong hapon, sure na meron silang ginawang caucus. And possibly part ng pag-uusapan nila is yung tungkol sa continuing absence si Senator Bato de la Rosa. Kasi sa rules daw pala nila, kapag continuous yung absence sa committee, doon daw pala pwedeng mawala or nawawala yung membership. Pero sa plenary, wala raw rules tungkol sa continuing absence. So yan yung sinasabi niya na baka pwedeng i-revisit daw ng mga senador yung rules on that one. Next is yung tungkol doon sa pag-establish ng rules daw para sa mas maayos sa komunikasyon sa Chinese Embassy tungkol sa mga maanghang na exchange of words related to the West Philippine Sea. And kinomend niya dito si Senator Erwin Tulfo kasi nagpag-meet siya with Chinese Ambassador to the Philippines, si Jing Shuen, kasama si DFA Secretary Lazaro. Though wala pang ibang details na nililay down sa naging pag-uusap, pero ang sinasabi dito ni na Senator Ping, ang gusto lang talaga nila is magkaroon ng mas maayos na diskurso or dialogue with Chinese Embassy officials. Oo nga. So, hindi yan masasolve. Palitan niya. Palitan yung embassy dito. Teka lang. Teka, Merymon, pag-usapan natin yung
yung debate ba, nagkakalimutan na doon marami nag-aabang doon May kondisyon kasi, di ba? Yes. Oh. Hanggang ngayon, ganun pa rin. Yung kay Senator Marcoleta kasi sinasabi niya gusto niya raw sana walang limitations yung magiging diskurso. Lalo pa yung nitty-gritties daw pagdating doon sa scope, yung mapa, yung coordinates. Yan yung ilan sa mga gustong linawin ni Senator Marcoleta. Pero kasi itong si Ambassador Jing Xuen, nag-express naman siya ng openness daw to a dialogue with officials, local officials tungkol sa WPS. Kaya yun yung sinasabi ni Senator Ping na since may ganito namang development, ngayon, possibly sa caucus, pag-uusapan nila yung direction nila forward on that one. Kasi ito si Senator Marcoleta, di ba? Sabi niya, bago daw siya sumama dito sa paanyaya ni Commodore J. Tariela na magkaroon ng parang paglipad doon sa part ng West Philippine Sea na yan. Yes. Dapat yung debate mo na. Pero si Senadora Risa Ontiveros, dumalaw sa Kalayaan Island at narinig niya na yun nung narinig sino man dumadaan doon. Yung pag-challenge ng radio sa China. Na una mong rinig talagang aakyat dito yung kambal. Totoo. Nung Saturday yan, part siya ng bukas kasi 24, magse-celebrate kasi ng 60th birthday si Senator Risa Ontiveros. So part daw yun ng 60th birthday celebration niya. Na nitong Saturday, bumisita siya sa Kalayaan Island Group. Nagpadala ng essentials, tsaka ng medical services. So blood test, urinalysis, ECG procedures, dental care, desalination equipment, nag-turnover din sila sa Philippine Coast Guard personnel. And doon din nakita they were flying over BRP Sierra Madre, yung nakaradyo si Senator Risa, and kinakausap niya yung mga Coast Guard na nandun. Sinasabi niya, baka pwede magkita tayo, kumain tayo, parang catch up, kwentuhan. Hindi raw nila nakakalimutan itong mga Coast Guard na nasa WPS. And ang sabi din ni Senator Ping dyan, titignan niya rin daw yung opportunity kung pwede rin daw na siyang bumisita ulit sa KIG. Kasi 2021 yata yung huli niyang naging bisita sa Pag-asa Island. 2021. O sino man pupunta doon, magdala kayo ng mahalaga, okay. Una, hindi fresh meat. Basta mga delata kailangan nila. Yes. Kasi hindi sure minsan yung refrigeration, Yes. hindi consistent yung kuryente. So, di mo, although, kung gusto mo ng mga lapo-lapo na ganyan kalalaki, sa Meron naman kasi doon sa halagang 250 pesos, magsawa ka. Yun nga lang, para sa gabi naman, kung gusto mo paligayahin yung mga boys, Anong dalaw dapat? kahon-kahon ng mga, sabihin natin, yung mga mahahabang liig. Mga boteng ganyan. Actually, totoo. Kasi nung naglibot din ako sa Pag-asa Island, nung nandun ako, pag patak din kasi ng gabi, wala masyadong mga ilaw, madilim. Pero makikita mo may mga nakikwentuhan pa talaga. Nakipagbilyar pa ako doon. Meron kasi may birthday celebration. So, yung 400 to 500 na residents ng Pag-asa Island, they're actually hoping, nung pagbisita pa lang natin doon, na matulungan sila o maprotektahan sila. Ikaw ba, lahat bang nakilala mo ron ng mga sundalo, puro single? Ay, nako, halo-halo. Pero ang common ground naman nila, masasaya silang lahat naman so far. Okay. Kasi sabi lang ng mga nurse doon, lahat dito puro single yung mga sundalo. Parang minu-minuto nagpapa-BP raw sa kanila. Ganun ba? Oo. Parang, Tsaka mga friendly, mababait. Palakwento. at mga mga galing to mga battle-hardened yung iba rito. Oo, pero si May, siguro, icon na icon si Mary Mon siguro sa alaala ng maraming mga Pero Mary Mon, okay. Maraming salamat, Mary Mon. Alam ko, marami ka pang i-cover, kaya doon ka lang muna. Buwelo muna ako. Ang ating mojo sa Senado kasama sa studio, Mary Mon Reyes. Alright, in other news, a rare public face-to-face meeting. Naga City Mayor Leni Robredo welcomed and accompanied President Bongbong Marcos this weekend, but both parties say politics is never on the agenda. Yes. Ito na ang report kasama yung binagoongang baboy. From being rivals in the 2016 and 2022 elections, residents of Naga witnessed a rare moment as Marcos and Robredo crossed paths again last weekend. But both leaders said the meeting was focused solely on public service, not politics. Robredo joined Marcos in inspecting the Jesse Robredo Coliseum, which serves as an evacuation center during disasters in Camarines Sewer. They also visited Sagup Creek and Magayagaya Creek where flood control works are underway as part of the government's Upland Kontra Baha program.
According to the president, Naga City was chosen as a pilot area for the project due to its high flood risk, given its proximity to the Bicol River Basin. In 2024, large parts of Naga and nearby towns were submerged after record rains, with about 700 millimeters of rainfall recorded in just 24 hours, equivalent to 2.5 months' worth of rain. When asked if he was trying to court Robredo's political camp, the president said politics was not on the table, joking that the most political thing he did was wear pink socks in honor of the mayor. I think the mayor will agree with me na serbisyo muna bago politika. Again, politics, nothing really. That's her choice. Again, this is all politics. We're not going to discuss politics now. We are talking, what we are here for is to try and find solutions to this very important problem, very critical problem that we have not only here in Naga City. Robredo said she was surprised by the president's pink socks, calling it a sign that there are no hard feelings from the past elections. When asked about a possible presidential run in 2028, Robredo said she is not considering it this early. Hindi ko kino-consider pag-usapan yung politika this early. Kasi ang dami ko pang trabaho gagawin. At marami tayo lahat trabaho gagawin. Gaya sa akin, kauupo ko lang bilang mayor, hindi pa nga 1 year. Para pag-usapan yung 2028, parang disservice naman yun. She also responded to Vice President Sara Duterte's announcement of a 2028 presidential bid, saying it is anyone's right to run. Wala naman, karapatan naman ng kahit sino. Nire-respeto naman natin yan. The visit appeared smooth and program-focused, with no tense moments between the two former rivals. Officials are now eyeing the fast-track implementation of Oplan Kontrabaha, with the initial phase targeted for completion by July 31. Now, watch parties will be set up across the country by both supporters and critics of former President Rodrigo Duterte. At around 5:30 this afternoon, the International Criminal Court begins the confirmation of charges hearing of President Duterte. At The Hague, Duterte supporters have camped out since the weekend, while progressive groups pushing for the former president's trial have also conducted pocket protests. Here in the Philippines, families of alleged drug war victims will gather at a therapeutic art auction set up at the Human Rights Commission office in Quezon City. The UP College of Law will also host an online viewing with focus on the prosecution's opening statements. Families of alleged victims of extrajudicial killings staged a protest today ahead of the confirmation of charges hearing of former President Duterte. And for the latest, we have our mobile journalist, Arles de los Santos. Arles, sino-sino ang organizers nitong rally? Lord Denise, nagpapatuloy nga, nagsagawa nga kanina ng akilos protesta yung iba't ibang mga progresibong grupo sa Boy Scout Circle sa Quezon City, kung saan inorganisa yan ng Akbayan Party List, Sikla, Baatom at Tindig Pilipinas para nga sa paparating na confirmation of charges ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kung saan present doon yung mga kamag-anak ng biktima ng war on drugs ng nakaraang administrasyon, kung saan nga mangiyak-ngiyak na inihayag ng ilang mga kamag-anak ng mga ito yung karanasan ng kanilang mga kapatid, kanilang mga kapinsan na kung saan nga nakaranas ng pang-aabuso dito. Isa doon si Nanay Sally, na kung saan nga sinabi niya na yung kapatid niya ay nagtamo ng 7 tama ng baril, ang 2 ay nasa ulo at yung 5 iba ay nasa iba't ibang bahagi ng kanyang mga katawan, dahilan ng para pumanaw ito at maulila ang 4 nitong mga anak. Ayon sa kanya, nung sinubukan daw nila na lumapit sa kapulisan para nga i-report yung nangyari, hinanapan daw sila agad ng ebidensya na kung saan nga raw pati yung birth certificate ng kanyang kapatid ay pahirapin din nilang nakuha. Kaibang-kaiba daw sa proseso na nangyayari para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa kanila, mabuti pa daw si FPRRD ay
magkakaroon ng due process kung saan pwedeng silipin yung mga ebidensya laban sa kanya, sagutin yung mga alegasyon laban sa kanya at magkaroon nga ng pagkakataon na dumaan sa tamang proseso ng naaayon sa batas, hindi raw kagaya ng kinahinatnan ng kanilang mga kamag-anak na ganito na nga kinahinatnan at ang ilan ay hindi pa rin nabibigyan ng hustisya hanggang sa ngayon. Kaya naman ang kanilang panawagan, justice for EJK victims at yung nararating nga daw, paparating nga raw na reunion ng mga co-perpetrators ng dating Pangulo sa ICC. Arles, yung nakausap po ba sa Nanay Sally ay nakalista sila doon sa 539 plus na mga victims represented by the 3 lawyers? Hindi natin nakumpirma, Lord, kung kasama sila doon, no? But at least kasi itong si Nanay Sally, siya na yung guardian ngayon nung kanyang mga pamangkin, yung 4 na yon, and then yung magulang, yung asawa nung kanyang kapatid, wala na rin, no? So, uli lang lubos na yung mga kapatid ito. So, we need to confirm kung siya ba'y magre-represent or ni-represent or hindi siya nakasama doon sa listahan ng iyon, no? Pero mariin yung kanyang sigaw kanina na mahalaga daw na ma-convict o mapatunayan nga yung kagagawan at yung mga naging proseso rather ng mga nangyari sa administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para daw sa gayon masiguro nga yung katarungan at papanagot dito sa ating dating Pangulo. All right. Maraming salamat sa ating mobile journal, Arles de los Santos. Thank you, Arles. Again, this is Afternoon Delight on One News. We just need to pause for another break. We'll be right back. February 23rd, 1945. An iconic image from World War II during the Battle of Iwo Jima in the Pacific. U.S. Marines fighting Japanese forces seize Mount Suribachi and raise an American flag twice in the same day. Associated Press photographer Joe Rosenthal captures the second flag raising in a Pulitzer Prize-winning photo. 1991, during the Persian Gulf War, an American-led coalition begins a ground offensive against Iraqi forces in Kuwait. Within days, the offensive drives Saddam Hussein's forces out of Kuwait and a ceasefire is declared. 1997. Scientists in Scotland say they have cloned the first mammal from an adult cell, a lamb they call Dolly. 6 years later, Dolly is put to death after premature aging and disease mar her short existence. 1965. Stan Laurel, half of the Laurel and Hardy comedy team, dies in Santa Monica, California at age 74. And Thank you for staying with us. And our delight of the week, bago tayo ngayon, meron tayong bagoong. And for delight of the day, binagoong ang baboy ang handa natin. May tema na naman ba tayo for the week? Oo, yun yung theme natin, bagoong. Kakatapos lang ng bagoong, di ba? Hindi, mangga yun, yung last week. Ganun Nagkataon ba? lang ng manggang may bagoong. Dami kasi nangyayari sa Pilipinas kaya parang haba-haba, parang nauulit. Oo nga eh. But, di Well, ba ang dami mahal? namang nauulit talaga sa Pilipinas. Ang sikreto sa masarap na binagoong baboy, Ano? suwabe lang yung bagoong dapat. Easy on the bagoong. Bagoong. Ang alam ko kasing binagoongan parang... Ay hindi, Bicol Express pala yung iniisip. May bagoong din yun. Ayun. Pero may Yun ang- gata. Oo, pero mahilig kasi ako sa gata eh. Ito, saan? Saan ka may lig? Dun sa coconut ano, sa Sa- gata. Di ba mga taga Batangas kayo? Bakit bawal ba yun? Di ba may punto dapat? Paano ba? Yung kanin na sobra ng luto, paanong ano? Ano? Ang tawag doon ay? Ano? Di ba- Tutong? Hindi. Ano ba? Nasobra ng tubig. So, siya ay Malata! Tapos Batanggenyo, yung, sa dulo, di ba? Malata? Ano? Paano ba? May alae. Ah, sus! Hindi mo na-gets? Teka lang, Yan may ay nabubulong na sa akin. May gata Oo. at malata.
Oh, okay, sige. Hindi, pero di ba tayong kanin ngayon? Ang slow. Okay, sorry. Stories on social media. Sige, unang storya natin on the Philippine Star via Life list of universities and colleges that suspended classes for February 25. Napakarami, ano? Ilan na dyan ang Ateneo de Manila University, De La Salle, that includes Benilde, Benilde Antipolo, Benilde Senior High School, University of Santo Tomas, Mapua University, Intramuros, Makati, and Ayala Malls, Manila Bay Campuses. Nandiyan ang UERM Medical Center, ang University of the East, both sa Manila and Caloocan, ang University of Assumption, Far Eastern University sa Manila and Makati, Adamson University, ang ICA o Immaculate Conception Academy, Lasal Green Hills, Poveda, Xavier School, St. Paul University in Quezon City, Colegio de San Juan de Letran, Adamson University, St. Mary's University, St. Bridget's School in Quezon City. You also have University of the Philippines in Cebu, University of San Jose Recoletos, and University or San Beda University in Manila and in Rizal. May narinig ba ako UP? Wala. UP Diliman? Wala. Wala dito sa listahan natin, ano? Oo. Anyway, ang mahalaga yan kasi yung mismong desisyon na may pasok, tapos magde-declare ka na walang pasok, ay malaking hakbang na yun, ano? Yung sabi nga nila, dapat yung Rizal Day ay gawin sa Hunyo, imbes sa December 30. Kasi dahil holiday, wala naman tayong paraan para mag-gauge kung nakatuon ba yung atensyon natin kay Rizal o nakatuon sa bakasyon. So ito, sakto kasi. At para mga bata na hindi inabot itong mga bagay na ito, magkaroon silang time to reflect. Oo. Okay, ito, pag-usapan naman natin in the world of sports, Alex Ayala is now world number 31, jumping from her previous ranking of world number 40. Paangat ng paangat nga itong si Alex Ayala, no, sa WTA. That is after... Parang last week, 40 plus pa lang siya. Yeah, parang 43, naging 40, tapos nasa 31 na siya ngayon. So, again, another proud moment for Alex Ayala. At naman sa ating mga Pilipino, dahil siya ang kauna-unahang nakaakyat sa, actually nakapasok sa top 50, tas ngayon number 31 na. Never nagkaroon ng ganitong tennis superstar pa. Oo. And again, just a reminder, Alex Ayala is just 20 years old. Baka 2 months from now, nasa top 10 na yan. Ay, naway magdilang anghel At ka. mangyayari yan. Sa patuloy na nag-cheer yung mga kababayan niya. Diba? Oo. At actually, kahit yung mga kalaban ni Alex are thanking the Filipino community, thanking Alex for what she's done. Actually, si Coco Gauff, yung most recent niyang nakalaban, na yun nga, it's a new fan base, a new demographic for tennis worldwide. Dapat ganyan din sa golf, di ba? Pag nagkaroon ng... Maingay din? Oo! Naku, baka mas madaming umalban. Nandun lahat. Yung mga moat kunyari, di ba? Sa mga golf course, nandun sila sa bangka. Talagang nakasunod, ano? Oo. O sige, pag-usapan natin yan sa ibang May araw. banner pa talaga. That will have to do it for us for today, Monday, February 23. Thank you for watching Afternoon Delight. Ako po, si Denise Tan. Join us again tomorrow, 2 p.m. Ako po si Lord de Vera, kapatid. We are one news all sides all the time. Have a delightful afternoon. Love you.